presidente ng mga Marcos. Why should the ICI start in Ilocos? Yeah, it should start there because the president's from there. It should start in Region 1, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, and La Union. Why? Because the flood control all over the country is 18 billion. Mas marami pa rito. Pero the top 3, the biggest, is Occidental Mindoro, which is 3 billion plus. Second is Bulacan, 2 billion 800. Third is Ilocos Norte, 2 billion 700. Bakit hindi ginagalaw itong Ilocos Norte? Bakit binubugbog yung mga iba? Dapat mag-umpisa sa Region 1. Kaya nga, tas may pinatay pa na engineer na taga Ilocos Norte. Sir Gov, ano po ba nahanap nyo sa Ilocos? Is it anomalous flood control projects? Ano ba yung... Well, according to them, marami lang di sira at saka wala yung mga iba, di makita. Up to now, may naghahanap doon. Because the Discayas have all over the country 421 projects. Correct. Nakakapagtaka yun dahil paborito nila itong... Dalawa lang paborito sa Ilocos Norte. Maraming contractor pero dalawang paborito nila. Discaya and the mayor of Lawag City. Pero nakita ninyo, no, yung project ng mga Discaya sa Baguio, which is yung sa tennis court nga ni Mayor Magalong. Di ba natapos na? And in fact, hindi pa fully paid yung constructions ng mga Discaya. Pero bakit sa Ilocos Norte may issue doon hindi iniimbestigahan? Na-corner nila doon, ang dami. So... Okay, but Gov, you also called out President Marcos to look into this. So, with this call to probe Ilocos and their flood control projects, are you saying may kinalaman po dito ang presidente? Oo. Kasi ang projects, hindi, diba? ang sinasabi ko lang, tinatanong pa ba yan? probinsya ng presidente yan, dapat alam niya. But what have you found so far? Nakita niyo po ba yung kung sino yung proponent? Meron ng iba na may mga pictures na dumating. Ayaw ko sabihin kung wala akong prueba. Okay. Ebidensya pala may mga pictures na dumating, mga sira-sira, saka mga iba, di mahanap. So, the ICI should start from the province of the president para makita natin ng talagang wala silang alam dyan. Delikadesa baga. Be a role model, di ba? Be a good example. Sige, para maniwala kami na talagang sincero ang inyong investigasyon, unahin mo yung lugar mo. Ika nga, di ba? They should be transparent. Okay. Pero yung Discayas, Gov, you mentioned, di ba? Yung they got billions worth of projects, kasama na rin ang Ilocos. Ano po ba? May link po ba ang Discayas sa mga Marcos? Because so far from the investigation sa Congress... Hindi ko sinasabing meron, pero silang paborito nila eh. Okay. So kung paborito mo yung tao, kilala mo. But of course, I don't know if they're admit it. Pero bakit marami silang project doon? Dalawa lang. Yung mayor, bago panalo, 6 billion ang nakuha niyang project. Yung mayor doon na bata ni Marcos. Isimulan muna nila yung nila yung si Marcos Kion. In their own backyard. In their own backyard, correct. Yes. Okay. But para maniwala ang taong bayan. Kasi napansin ko, when I was in Rome, I just came from Rome, napansin ko, lilampasan nila Ilocos Norte. Well, but to be fair, kasi inuuna naman po ang Bulacan dahil doon nga po nagsimula yung the whole controversy with the Bulacan group of contractors. Saka na rin yung Mindoro. Although I believe, kasama naman po sa iimbestigahan, nationwide, itong ang mga nationwide, they should go first to Ilocos Norte na. Unahin na if they go nationwide. Okay. Kumbaga, from north to south, ganun dapat yun. Hindi naman po sekreto, Governor, that you supported President Marcos in his presidential bid in 2022. But now you are openly criticizing him. Yes. You know, in politics, what I can tell you in politics is there is no such friend, a permanent friend in politics. All are temporary allies. Tingnan mo history lahat. Magkakasama, magkakalaban. That's politics. Ano po nangyari, Gov?
Well, marami. Insulto ako lahat. Yung iba, binayaran. Yung iba, may prinsipyo. Ganun lang Pero yung kasimple. tao lang ako eh. Nainsulto pa kayo, Gov? Masaktan din. Bagong labas lang, hindi ako pinasi sa Japan. Alam na lahat yan. So, insulto yun. Pero tinis ko. Hindi naman ako nagre-reklamo. 3 years ako nagantay. Marami. Pero yun nga ang ano nila ngayon, dinadivert nila sa mga ibang story. Focus tayo, mga taong bayan, dapat focus na tayo sa flood control. Pero, ang flood control, isa lang yan. Kumbaga sa dragon, buntot lang yan. Wala pa yung katawan. Oo, kumbaga tip of the Tip of the iceberg. Tip of the iceberg, Gov. Yes. I wanted to ask, Ilocosur, because hindi namin kino-corner lahat. We support the businessman. Kung sino man nandun, sinusupport namin. so itong mga proyekto po ng SATRAP, which I believe includes 2 flood control projects, Gov, sa Santa Catalina, pati sa San Ildefonso, are you willing to be audited? Yes. You can Unahin nila kung confidently gusto say nila. na walang anomalyang Walang proyekto. Yun nga, unahin sa Ilocos Norte, Ilocosur, Yes. ganun. Noong umalis ako, nasa Rome, binugbog ako ng mga trolls, mga attack dog, mga asong ulol, na makaamoy ng pera, kakakit highways lang tayo. Lahat ng departamento meron. So, kako nga, that's why I'm in favor of, I've suggested, and I'm going to say it again, I'm encouraging the student to lead a peaceful movement. Hindi ko na project na. Kung mahalata mo yung ang budget para maintindihan ang ating kababayan. Review ng presidente yan bago dalhin sa Congress and Senate. Pipirmaan niya yan. So alam niya. So, bakit na-tolerate? 3 taon na siyang presidente. Kung di niya alam. Kung di niya alam, anong kwenta siyang presidente? Agree. So something is wrong somewhere. Pero dito, hindi po ba mas malaking problema, Gov, yung nangyayaring SOP kickback na ganyan? Saan po ba nagsisimula yan, in your opinion? Sa tingin nyo, Gov? Because they're saying it starts in Congress, ang original sin daw, ang mastermind niyan, ay syempre yung mga mambabatas, kung sino yung magpapasok ng insertions, makikipagsabuatan sa contractor, Yes. sa DPWH. Yes. Oh, ganun. Is it the Ganun talaga. senators and the congressmen? Hindi ko masabi yan, pero may lagayan dyan, hindi natin alam kung sino. Based on the hearing, sinusundan niyo po ba, Gov? Yung sundan ko, pinagbibintangan na mga nalagyan, congressman, senators. So, nawala na tayo sa focus sa graft and corruption. Iyon ang But this is graft and diversionary corruption. tactic. Opo. So, mayroon ngayon, pinatakbo na si Saldico. Sacrificial lamb yan to save the king. So, Tama. focus tayo dito sa mga graft and corruption. Okay. So, ako, suggestion ko, lalaki ito. Hindi na Ang yun babalik si suggestion ko, Zaldico kasi alam lahat ni Presidente ano yan, ito. yan yung plano He nila. should resign bago siya patalsikin ng taong bayan, kagaya yung tatay niya. Dahil marami na, they're just silent. Marami nang nagagalit na tao sa mga nangyayari. Dahil ito na Totoo. malaki. Bakit na-tolerate for 3 years? In his term alone to. Term niya to. So, Gov, what exactly are you accusing the president of? Is it lack of oversight or tolerance or Kasama. or do you think may pagko-cover Kasama. up? Oo. Yung last hearing lang, napanood ko, I was in Rome. Linampasan ng Ilocos Norte. Wala dito, wala dito. Okay, pero Gov, at the same time, ang tanong din, why would the president launch this whole investigation into flood control anomalies kung sangkot siya? If it will trace back to him. di ba? Inunahan niya yung maglalabas. May maglalabas na eh. Inunahan na niya. Kunyari ka maglabas. Pero hindi siya makalusot dahil meron siya sa Ilocos Norte. How come na nandun yung the Vizcaya have 421 projects all over the country. Ang Ilocos Norte have 38 projects. So dalawang favorite contractor nila. Alam naman, hindi nila kilala. So, Exactly. kung i-compare mo sa Ilocos Sur, wala kami sa flood control. So, adiwanag na, hindi ko sinasabi na sila, pero bakit paborito yung dalawa? Yung mayor na lilaban, yan ang 6 billion ang kontrata niya sa Ilocos Norte lang within 3 years of President Marcos. Nag-manifestation na po si Senator Cheese Escudero nung Lunes. And then you also have the former speaker, Martin Romualdez, flipping the table saying DDS script lang daw yun. What do you make of all that's happening now? Wala mangyayari dyan kung hindi nila sinong mastermind. Sino po bang mastermind? Alam mo yan, alam ko rin. Hindi Hindi ko natin alam. masabi dito. Bububugin tayo ng mga trolls. So you believe the buck doesn't stop with the senators and... Alam and, nyo yan. No, meron, hindi mangyayari yan kung hindi alam mga administrasyon. Okay. Tolerated yan eh. Lalabas. Bakit lumabas yung mga yan? Ano na ito, na parang nagtiwala sila na hindi Grand mabubuo. scale Dahil nasa rin na scam. sila.
third year na ito ni President Marcos. Why is it going on? Now, they're blaming the past administration. Okay. In every administration, meron ganito, pero bakit niya tinuloy? Yun, doon tayo, ngayon, focus tayo dito. Yung mukhang nagulat pa daw siya. Pumaparapak lang sila dyan. Yun ang gusto nila, away action. But, ulit-uli ang suggestion ko, it should be yung kabataan who will lead this. Nung inimbita ko tumulong, akala ko, lililisin ang pangalan ng tatay nila. It's worse now than what happened. How so? Ha? How so, Gov? Paano? Bakit mas worse sa opinion nyo ngayon? Wala ka Pangalan ng nung Marcos panahon ni old President Marcos. Senior? Walang ganito kalaki. Milyon-milyon lang. Ngayon, trillion lang ang mga project. Under the administration. Under the administration of Marcos Jr. So where do you see this going, Governor? Ano ang kahihinatnan nitong mga investigasyon ng inyong panawagan na magsimula sa Ilocos Norte? You are asking the youth to start a movement, asking the President to resign. Nobody's above the law. Dapat lahat ng may kasalanan maparusahan. Pero by President Marcos, Bongbong Marcos, to continue, wala na siyang karapatan dahil dito lumabas lahat eh. Ang laki na ito. Nagsasalita siya na siya pang naglabas lahat. Siguro may Alzheimer o nakalimutan niya na tama yung probinsya niya. Ngayon, tinatakpan nila. Ang liwanag naman tinatakpan nila eh. Bakit di umpisan? Bakit di galawin ng Ilocos Norte ngayon? Bakit nung Senate hearing, linampasan ng Ilocos Norte? Ang liwanag eh. Hindi, doon pa lang yung sa nilaktawan yung mga revelation ng mga diskaya, di ba? At doon pa lang sa pag-seize ng sasakyan ng mga diskaya. Pero itong si Zaldico, hanggang ngayon, at kung yung Martin Romualdez ay hindi pa sinesearch yung kanilang bahay at hindi pa siniseize yung kanilang asset. Lalo na yung air assets ni Zaldico, di ba? Doon pa lang eh. Are you willing to join the hearings? Parang may reports na baka kayo daw po ay maimbita. Yes. Tawagin nila kung gusto nila. Okay. Message na lang po. Gov. Yeah. What is your message to the President and the public? Well, maawa sana sa ating bansa ang President Marcos Bongbong. Former President. Former President. You should resign now bago kasi patalsikin ng taong bayan. Dahil galit ang tao. You don't know, silent lang ang tao. Marami na pong galit. Dahil ito ng pinakamalaki. At hindi lang ito ha. This is just the tip of the iceberg. Isang departamento lang ito. Grand scale na eh. Dito ng pinakamaraming graft and corruption na Other administration. departments that should be investigated, Gov? Mabilis lang. Mabilisan. Ibang departamento bukod sa DPWH. Top of mind. Isa-isa lang. Marami. Pero kung dalawa, isa-isa give me two. dadami ang babato Sige. sa akin. Next time na lang. After na lang ng next time. interview. Oo. Maraming mga